Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, another update naman tayo na I think about pa rin to sa politika ng ating bansa. So ang video ito ay mula kay Kasaysayan Pinoy. So meron itong pamagat na grabe ang tulong na ito ni Elon Musk sa Pilipinas. Buti na lang dumating siya. So yan yung bibigyan natin ng reaction men. So bago natin simulan, Kasaysayan Pinoy, supportahan nyo yan. Tapos syempre, content nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, grabe ang tulong na ito ni Elon Musk sa Pilipinas. Buti na lang dumating siya. So alam naman natin na isa sa pinakamayamang tao talaga itong si Elon Musk sa buong mundo. So, yun, Kasaysayan Pinoy, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Start. Ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin. Sige, move natin ng konti. Intro niya yan eh. Tila wala nang iba pang sasagi sa ating isipan kundi si Elon Musk. Sa ngayon kinikilala siya Ulit. isa sa pinakamayamang taong Salamat po. Kung pag-uusapan ng makabagong teknolohiya at pera, tila wala nang iba pang sasagi sa ating isipan kundi si Elon Grabe, Musk. ano? Sa ngayon kinikilala siyang isa sa pinakamayamang taong nabubuhay sa buong mundo. Sana all. Kilala din siya pagdating sa mga imbensyon at produktong nagagamit ng maraming tao, hindi na lamang sa mundo, kundi maging sa kalawakan. Ang taong ito marahil ay palaging usap-usapan sa tuwing nagkakaroon ng digmaan dahil na din sa pagtulong niya sa mga bansa gamit ang kanyang sariling teknolohiya at ang tulong. Yan lang din yung, ano, di ba? Diyan papasok yung problema kapag ka sobrang yaman mo. Yung kahit masama na susuportahan mo dahil sa pagka-greedy mo sa pera. So sana hindi umabot si Elon Musk sa ganyan or sana hindi siya ganyan. So tuloy. Na ito ay umabot na nga hanggang sa Pilipinas. Ang Pilipinas sa kasalukuyan ay may malaking potensyal na maging matagumpay na bansa sa hinaharap. Tama. Subalit humaharap din ito sa napakaraming pagsubok at kabilang na nga dito ang tensyon sa West Philippine Sea na Sa patuloy sobrang laki ng potensyal ng Pilipinas, ayun, ninanakawan ng China, no? ang mas umiinit. Pero ayon sa maraming mga eksperto, sa taglay nating mga natural resources at sa lokasyon ng ating bansa sa mundo, malaki talaga ang tsansa na magtagumpay ang Pilipinas sa hinahangad itong kasaganahan sa hinaharap. Kailangan lamang mano ng maayos na pamamalakad dito at syempre tulong at suporta ng ibang mga bansa at tao mula sa ibang mga bansa. Bilang isang tropikal na bansa, ang Pilipinas ay sagana sa init na nagmumula sa sikat ng araw, lalo pa sa mga araw na ito na talaga namang mas nanaisin mo na lamang na magbabad maghapon sa malamig na tubig dahil sa sobrang init ng Dahil tayo ay nasa equator. Okay? panahon. Tuloy. Pero marami ngayon ang ginagamit ang init na ito na nagmumula sa sikat ng araw bilang alternatibong pagkukunan ng kuryente. Isipin nyo na lang kung Solar. saan ang bawat bahay sa Pilipinas ay naka-solar na at hindi na gumagamit ng kuryente mula sa ibang mga sources kundi sa sikat na lamang ng araw. Kasabay nito ay ang teknolohiya naman pagdating sa internet na malaki din ang tulong sa kasalukuyan. Okay lang naman talaga yung solar, min. Eh kaso, ang mahal ng solar. Sobrang mahal, so hindi siya afford ng mga mahihirap. Ano? So ewan ko lang kung soon sana yung mga binibigay ng ano, 'di ba, mga ayuda-ayuda ng gobyerno is mga ganyan ba? Like nilalagyan nila ng solar yung mga barangay-barangay or purok-purok para yung mga kababayan natin hindi na nagbabayad ng kuryente. Pero I think mahirap ipasayan dito kasi iiyak yung mga mga businessman ng kuryente niyan, hindi sila papayag. Ang mga pangarap natin na ito ay isa-isa nang tinutupad ni Elon Musk. Sa husay niya mag-isip ay nagagawa ng kanyang teknolohiya na dati ay pinapangarap lamang natin. Siya ay patuloy na walang imposible mula sa mga electric cars hanggang sa paglalakbay sa kalawakan. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng teknolohiya ay mababago niya ang mundo at sa tingin niya, sa pamamagitan niya ay mababago din niya ang bansang Pilipinas. Sa sobrang sa sobrang gusto niya mabago ang mundo, pati Mars binago niya na. Gusto niya nang tirhan yung Mars. Si Elon Musk na siyang nasa likod ng SpaceX at Tesla ay kasalukuyan ngayong nag-iinvest sa Pilipinas. Nakakakita siya ngayon ng bagong liwanag para sa mga bansa sa Southeast Asia pagdating sa infrastruktura at renewable energy, partikular na ang Pilipinas. Sa ngayon ay aktibo si Musk pagdating sa pagpapaunlad ng sustainable development ng Pilipinas. Isa sa kanyang mga natatanging nagawa sa Pilipinas ay ang pagpapakilala nito sa ating bansa ng kanyang mga Tesla solar panels at power walls. Ang mga renewable energy sources na ito ay hindi na lamang environmentally friendly, kundi practical din ito na solusyon para sa ating bansa na palaging nakakaranas ng power outages. Subalit bukod Grabe, sus, kung afford ko lang din yung mga solar na yan, bibili ako. Malaking bagay din daw kasi yan, men. It's just sobrang mahal lang din talaga. Diba? renewable energy, nag-invest din si Elon Musk sa infrastruktura ng bansa. Mayroong sariling proyekto si Musk upang mas mapaganda pa ang sistema ng transportasyon sa Pilipinas at isa na nga dito ay ang pagsasaayos ng mga underground tunnel system sa Pilipinas.
partikular na sa Kamaynilaan kung saan halos hindi gumagalaw ang mga sasakyan dahil sa lala ng trapiko. Nag-invest din si Elon Musk sa sektor naman ng teknolohiya ng Pilipinas. Gamit ang kanyang sariling SpaceX, binigyan niya ng pagkakataon ng Pilipinas para maging parte Starlink. ng global space race. Malaki ang magiging tulong nito sa Pilipinas lalo na sa telecommunications, weather forecasting at disaster management. Ang lahat ng mga investment na ito ni Musk sa Pilipinas ay hindi na lamang upang siya ay kumita, kundi parte pa din ito ng kanyang vision na palaganapin ang sustainable development at technological advancement sa buong mundo. Sa Kaso lang yung mga benta ni Musk is hindi siya pang masa, no? So yung mga billionaires lang din yung makikinabang. Like for example, yung Tesla niya na automatic ata yan. Grabe yung price man. Like I think mga nasa around 10 to 18 million ata yun. So correct me if I'm wrong na lang ano, or give me the exact price. focus sa Pilipinas, ipinahihiwatig niya na kahit anong bansa, maliit man o malaki, mayaman man o mahirap ay may potensyal pa rin na magbago at maging mas moderno sa hinaharap. Tama. Malaki ang magiging tulong nito sa Pilipinas hindi na lamang upang mas gawing moderno pa ang ating bansa, kundi maraming mga trabaho ang magbubukas para sa mga manggagawang Pilipino. Mula sa mga inhenyero hanggang sa mga factory workers, libong mga Pinoy ang tiyak na magkakaroon ng mga bagong trabaho dahil sa investment na ito ni Musk. Mas mabuti pa ito si Musk ipasok natin. Hindi yung puro mga Chinese na, mga pogo lang naman yung dinadala dito. Though hindi lahat ng mga Chinese, pero yun nga, yung mga pogos, may Chinese pa doon sa NGCP na pinatawag, hindi naman pumunta. So, hindi na natin mawari kung ano nga ba yung pakay talaga nila sa bansa natin. Ano? Magnegosyo lang ba or gamitin lang talaga yung bansa natin? Hindi na lamang nito tutulungan ng isang manggagawa na mag-provide para sa kanyang pamilya, kundi magiging malaki din ang tulong nito sa ekonomiya ng bansa. Ang layunin din ni Musk para sa pagkakaroon ng sustainable energy ng Pilipinas ay malaking tulong din para naman sa ating inang kalikasan. Yun. Kung mangyayari man ang lahat na ito at magtagumpay, wala din namang ibang makikinabang dito kundi tayong mga Pilipino. Maaring para sa iba ay tila kaduwagan ng paghahangad ng tulong sa ibang mga bansa at tao, pero para sa Sino ba nag-iisip ng kaduwagan? Well, meron men ha, pero ang tanong ko, bakit ganyan yung mindset nila? 'Di ba? Na hindi naman yan totally talaga na humihingi tayo ng tulong. Ano? Ang tawag dyan, investment or pakikipagkalakalan. Tsaka para naman kayong just now. Di ba? pagiging praktikal lamang ito dahil hindi ganon kalakas ang ating bansa upang magsagawa ng mga bagay na tanging mayayaman at malalaking bansa lamang at tao ang nakakagawa. Tama. Maaring dahil sa tulong na ito, sa hinaharap ay hindi na natin kailanganing humingi ng tulong sa ibang mga bansa at kaya na nating tumayo sa sarili nating mga paa. Ang mahalaga, pinahahalagahan natin ang kung anumang ibinibigay na tulong at suporta sa atin ng ibang mga bansa dahil tayo lang din naman ang makikinabang dito pagdating ng panahon. Tama. Tapos kung halimbawa ganyan, hindi natin papapasukin dahil sa mga personal na hangarin natin or whatsoever. Kawawa din yung mga tao. Like, for example, men, doon sa Bohol, ano yung Bohol, men, may nakikita ko mga post-post na parang yung mga malls daw doon is parang hindi nila pinapayagan yung SM na makapasok doon. So, hindi pinapayagan. Parang pinipigilan nila ba? Kasi parang ang labas niyan is parang competitor, something like that. 'Di ba? So, parang medyo nakakalungkot yung part na yun kung totoo yun ha. Kasi, men, parang bulsa nyo lang yung iniisip nyo eh. 'Di ba? Hindi nyo iniisip yung mga tawag dyan, mga tao dyan sa inyo na, makakita ng trabaho. Para yung iba, hindi na pumupunta ng Maynila, Cebu, or saan mang panig ng Pilipinas na maganda yung sahuran, maraming trabaho. 'Di ba? Napakapangit ng ganyang mindset na hindi natin papapasukin yung ibang mga investor dahil lang sa mga naunang mga businessmen din. 'Di ba? Sobrang unfair ng ganun. Talaga lang. Sino nga ba si Elon Musk? Si Elon Reeve Musk ay isang kilalang technology entrepreneur, investor at engineer. Mayroon siyang triple citizenship, South African, Canadian at North American. Grabe. Siya ang tagapagtatag, CEO at punong inhenyero ng SpaceX, co-founder, CEO at product architect ng Tesla Incorporated, co-founder ng Neuralink, tagapagtatag ng The Boring Company, Grabe. co-founder at co-president ng OpenAI, at co-founder ng PayPal. Noong Disyembre 2016, Co-founder ng PayPal. Actually, PayPal user ako. Kahit wala nagtatanong. Bahala kayo dyan. siya ay niraranggo bilang ika-21 na pinakamakapangyarihang tao sa mundo sa listahan ng Forbes na may net worth na $19.4 billion at kinikilala bilang pinakamayamang tao sa mundo. Grabe. Ipinanganak sa Pretoria, South Africa. Lumipat si Musk sa Canada sa edad na 17 upang mag-aral sa Queen's University. Pagkatapos ay lumipat siya sa Universidad ng Pennsylvania kung saan nakakuha siya ng bachelor's degree sa Panot na pala itong si Mas. Pero yung latest video niya, hindi na siya panot ha. So I think nagpatanim siya ng buhok. Do you think?
economics mula sa Wharton School at isa pa sa physics mula sa College of Arts and Sciences. Bagamat nagsimula siyang doctorate sa agham na ginamit sa pisika at materyales sa Stanford University noong 1995, huminto siya pagkaraan ng 2 araw upang ituloy ang kanyang mga pangarap sa negosyo. Siya ay co-founder ng Zip2, isang kumpanya ng web software na nakakuha ng Compaq sa halagang $340 million noong 1999. Itinatag niya kalaunan ng X.com, isang online na bangko na pagkatapos na pagsamahin sa Confinity ay nagbigay ng PayPal na binili ng eBay para sa $1.5 billion noong taong 2002. Noong taong 2002, itinatag ni Musk ang SpaceX na nakatuon sa pagmamanupaktura ng aerospace at mga serbisyo sa transportasyon sa space. I think yan yung pinaka goods niya na negosyo, yung SpaceX. Sumali siya sa tagagawa ng electric vehicle na Tesla Incorporated noong 2004, naging CEO at arkitekto ng produkto nito. Noong 2006, binigyang inspirasyon niya ang paglikha ng Solar City, isang kumpanya ng solar energy services na ngayon isang subsidiary ng Tesla kung saan siya ay nagsilbi bilang presidente. Noong 2015, tumulong siya sa paglikha ng OpenAI na nakatuon sa pananaliksik ng artificial intelligence. Wait, don't tell me sa kanya yung ChatGPT. Gamit na gamit pa naman natin yung ChatGPT, Noong 2016, siyang nagtatag ng Neuralink na nakatuon sa mga interface ng utak na computer at itinatag din ng The Boring Company na dalubhasa sa pagtatayo ng tunnels. Grabe, The Boring Company. Bilang karagdagan sa kanyang mga pangunahing aktibidad sa negosyo, inisip ni Musk ang Hyperloop, isang high-speed na sistema ng transportasyon at iminungkahi ang isang supersonic electric aircraft na may patayong pag-alis at paglanding, ang Musk Electric Jet. Palagi niyang binibigyang diin na ang mga layunin ng SpaceX, Tesla at Solar City ay nakasentro sa kanyang pananaw sa pagpapabuti ng mundo at sangkatauhan. Kabilang dito ang paglaban sa global warming. If ever totoo yan, men, sana hindi siya magbago. Kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo. Yung mga mayayaman kasi, ay yung iba, or I think karamihan, hindi sila nakukontento eh. Diba? So, kaya nga dito sa Pilipinas din is may mga mayayaman din tayo dito na pumapasok din ng politika. So, hindi natin maintindihan. Ang tingin pa naman ng tao, imposible ng mangurakot yan kasi mga bilyonaryo mayayaman na yan eh. So, dilaw, iniisip nyo ba to or nag-iisip pa kayo? Di naman porket mga bilyonaryo is hindi na talaga sila into money, Siyempre, gusto pang magpayaman ng mga yan. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng enerhiya at pagtiyak ng kaligtasan ng tao sa pamamagitan ng pagtatatag ng kolonya sa Mars. Yun sa Mars din. So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video yun ay mula kay Kasaysayan Pinoy. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipinoicy, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Ganun pala yun. Diba? Na si Mas pala is, since pinakamayaman nga siya. And then, yun nga, napabalita na parang mag-i-invest siya dito sa Pilipinas. Which is malaking, malaking tulong yun sa atin, Maraming trabaho yung papasok. And sana lang, if ever, makapasok si Mas dito is parang talaga, idaan talaga siya sa diba, na, tama talaga yung lahat ng gagawin niya. Hindi yung tipong, bayad-bayaran niya lang yung mga government agency natin dito para lang palusutin yung business niya. Sana walang mga ganyang mangyari, di ba? Kasi ang pangit naman kung ganun nga, nakakadismaya, di ba? And then, yun, if ever mag-branch out si Mas dito, sana yung mga maliliit na probinsya, yung ibang mga lungsod, mga barangay tuloy, mga lugar, mga probinsya dito sa Pilipinas, papasukin din nila, Huwag nilang anuhin na parang, loyal sila sa mga businessman sa loob. Loyal sila sa mga businessman na nandyan na sa lugar nila. Kasi, kawawa yung taong bayan, Diba? As soon as may mga, mga taga-lugar ninyo na lumuluwas pa ng Maynila, ng ibang lugar para lang makapagtrabaho, it means sobrang kulang ng mga trabaho sa lugar sa probinsya nyo, di ba? So, sana yung mga politiko, isipin nila ng mabuti yung sinasakupan nila. Di ba? Kasi kaya naman sila tumatakbo para makapagsilbi sa taong bayan, di ba? Tapos yung mga ganyang bagay lang hindi nila maibigay na kahit trabaho man lang. Di ba? Huwag nilang isipin yung mga pansarili nilang interest. Dapat yun nga, sabi ko nga sa inyo, dapat open tayo sa mga ganitong mga opportunities, mga business or whatsoever. Sa iba naman na natatakot na baka
kung ano-ano yung gagawin ni Musk. Actually, hindi naman talaga tayo dapat magwo-worry sa ganyan eh. Kung i-ano lang talaga natin, bibigyan natin sila ng tamang ano ba, guidelines bang tawag diyan or limits like hindi sila magkakaroon ng violations. Dapat ganun ba or yung country rules kumbaga, 'di ba? Kung ano yung batas sa Pilipinas dapat sundin nila 'yon, 'di ba? Kahit bilyonaryo ka kung lalabag ka sa batas ng Pilipinas, kulong ka, sarado ka, something like that, 'di ba? So sana may mga ganun. So, yun lang naman. Kayo ano masasabi nyo sa pagpasok ni Elon Musk dito sa bansa natin? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video yun ay mula kay Kasaysayan Pinoy. And then, yeah, Filipinoids. Like, comment, share, subscribe. Filipinoids is out.